Mom, Dad, mahal ko siya. Yung nagtitinda ng pandesal, yan ang ipinagpalit mo sa pangalan natin. Ikaw pa si Jonas. Anong may pagmamalaki mo bukod sa mainit na tinapay? Wala po akong apelyidong sikat, pero marangal po ang hanap buhay ko. Ay naku, hindi sapat ang sipag kung wala kang estado. Mas pipiliin ko ang taong may pangarap kaysa sa mayaman na walang puso. Sumakay ka sa kotse, Lara. Ngayon din! Hayaan niyo po siya. Kung hindi ako karapat-dapat ngayon, darating ang araw na hindi niyo na ako kayang maliitin. Ito ang kwento ni Jonas, isang masipag na estudyante na naglalako ng pandesal sa umaga bago pumasok sa paaralan. Ngunit sa hindi inaasahan ay minaliit siya ng isang mayamang pamilya. 17 years old pa lang si Jonas pero parang mas matanda ang dala niyang responsibilidad. Habang ang ibang kaedad niya na mahimbing pa ang tulog sa umaga, siya ay gising na. Alas 4 pa lang ng madaling araw, bumabangon na siya. Tahimik pa ang paligid, malamig pa ang hangin. Pero naglalakad na siya papunta sa bakery. Doon niya kinukuha ang bagong lutong pandesal. Inaayos niya yon sa lalagyan at tinatakpan ng malinis na tela para manatiling mainit. Pagkatapos, iikot na siya sa mga kalsada. "Pandesal kayo dyan! Mainit pa!" Sigaw niya habang naglalako. "Iho! Pabili! 30!" Sigaw ng mga taong bumibili sa kanya tuwing umaga. Kapag naubos na ang paninda, uuwi siya para maligo at magbihis ng uniforme. Minsan nagmamadali siya dahil malapit na ang flag ceremony. Kahit pagod, pumapasok siyang maayos at nakangiti. Sa klase, tahimik lang si Jonas pero aktibo. Lagi siyang nakikinig sa teacher. Kapag may recitation, nagtataas siya ng kamay. Kapag may exam, mataas ang score niya. Hindi dahilan ng pagod para bumaba ang grades niya. Sa katunayan, madalas kasama pa siya sa honor roll. Sa murang edad, natutunan ni Jonas ang halaga ng sipag, tiyaga at disiplina. Hindi siya mayaman at hindi rin kilala. Pero araw-araw niyang pinapatunayan na hindi ahadlang ang kahirapan para mangarap at magsikap. Dahil sobrang busy siya sa pagtulong sa pamilya at sa pag-aaral, hindi niya naiisip ang pagkakaroon ng girlfriend. Para sa kanya, malinaw ang mga dapat unahin, pamilya at kinabukasan. Wala siyang oras para sa ligawan. Ngunit isang araw, may dumating sa buhay niya na hindi niya inaasahan. Unti-unti siyang nahulog sa isang dalagang malayo ang estado sa buhay kumpara sa kanya. Isang babaeng lumaki sa marangyang pamumuhay. Si Lara. Si Lara ay kilalang anak ng may-ari ng isang malaking negosyo sa kanilang lugar. Sanay siya sa magarang buhay, mamahaling damit at mga taong laging nakaalalay sa kanya. Nagpakilala si Jonas sa school. Si Lara ang unang nagkaroon ng interes kay Jonas dahil napapansin niya ang sipag nito at ang pagiging totoo sa sarili. Isang araw, habang naglalakad si Jonas matapos magbenta ng paninda, biglang lumapit si Lara. "Jonas, pwede ba tayo mag-usap?" Mahinang sabi ni Lara. Nagulat si Jonas pero tumango siya. Oo naman. Bakit?" "Matagal na kitang napapansin. At gusto kita." Diretsong sabi ni Lara. Hindi nakapagsalita si Jonas sa sobrang gulat. Hindi niya inasahan na may babaeng tulad ni Lara ang magkakagusto sa kanya. Unti-unti silang naging magkausap at naging magkaibigan. Hanggang sa umamin din si Jonas na may nararamdaman siya para kay Lara. Lumipas ang ilang buwan ng panliligaw ni Jonas at sa wakas ay sinagot na rin siya ni Lara. Naging sila, pero lihim lang. Hindi ito alam ng mga magulang ni Lara dahil sigurado siyang papagalitin siya kapag nalaman. Kaya sa school lang sila malaya. Sabay silang pumapasok, sabay kumakain sa kantin, at sabay umuwi kapag pareho silang walang ibang lakad. Masaya sila. Simple, pero totoo. Pero hindi nawawala ang mga bulong sa paligid. "Grabe si Lara, pinatulan niyo nagtitinda ng pandesal. Ang ganda-ganda niyo, tapos ganun lang. Siguro naawa lang yan.
Minsan, naririnig mismo ni Jonas ang mga yun. Kahit kunwari ay hindi niya pinapansin. Masakit pa rin. Isang araw, habang magkasabay silang naglalakad sa hallway, may grupo ng estudyanteng napatawa ng malakas. Uy! Libre mo naman kami ng pandesal, Jonas! Biro ng isa. Napangiti na lang si Jonas pero ramdam niya ang hiya. Pagkalayo nila, natahimik siya. Okay ka lang? Tanong ni Lara. Lara, minsan naiilang na ako. Baka tama sila. Hindi tayo bagay. Mahina niyang sabi. Huminto si Lara at hinarap siya. Jonas, tumingin ka sa akin. Sabi niya. Dahan-dahan siyang tumingin. Hindi ko pinili kung mayaman o mahirap ka. Pinili kita dahil mabuti kang tao. Masipag ka. At totoo ka. Huwag mong hayaang sirain ang sinasabi ng ibang meron tayo. Tahimik si Jonas habang pinapakinggan siya. Hindi ako nahihiya sa'yo. Dagdag ni Lara. Mas proud pa nga ako. Unti-unting nabawasan ang bigat sa dibdib ni Jonas. Kahit may mga tao na hindi naniniwala sa kanila, alam niyang may isang taong naniniwala sa kanya. At para kay Jonas, sapat na muna yon. Ngunit may isang araw na hindi nila inaasahan. Habang magkahawak kamay sina Jonas at Lara pa uwi, may biglang humintong itim na kotse sa tapat nila. Napahinto sila pareho. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kotse. Paglabas nito, nanlamig si Lara. Ma'am, Dad, mahina niyang sabi. Matigas ang mukha ng ama ni Lara habang nakatingin kay Jonas. Anong ibig sabihin nito, Lara? Malamig na tanong ng ina ni Lara. Ito ba ang dahilan kung bakit lagi kang may dahilan pag uuwi ka? Napabitaw si Jonas sa kamay ni Lara. Dad, magpapaliwanag ako. Sabi ni Lara pero hindi siya pinatapos. Ikaw? Sabi ng ama ni Lara kay Jonas. Ikaw pala ang sinasabi nila. Yung nagtitinda ng tinapay. Yumuko si Jonas pero nanatili siyang maayos ang tindig. Opo, sir. Lara, sumakay ka sa kotse! Ngayon na! Utos ng kanyang ina. Dad, mahal ko siya! Matapang nasabi ni Lara. Wala ka pang alam sa buhay. Sagot ng ama niya. Hindi ito para sa'yo! Lumapit ang ama niya at hinila si Lara papunta sa kotse. Lumalaban ito pero hindi sapat ang lakas niya. Jonas! Sigaw ni Lara habang pilit siyang isinasakay sa loob. Nakatayo lang si Jonas sa gitna ng kalsada. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang lumapit. Pero hindi niya alam ang gagawin. Bago tuluyang maisara ang pinto ng kotse, napatingin sa kanya si Lara. Umandar ang kotse at naiwan si Jonas mag-isa sa daan. Sobrang nasaktan si Jonas. Hindi lang dahil sa ginawa sa kanya, kundi dahil nakita niya ring nasasaktan si Lara. Pagka-uwi ni Jonas ng bahay, matamlay siya at walang gana. Hindi siya nagsalita habang kumakain. Napansin agad yon ng kanyang ina. Anak, hindi ka kumikibo. May nangyari pa? Tanong nito. Umiling muna si Jonas pero halata sa mukha niya ang lungkot. Nay, nahuli kami ng magulang ni Lara. Mahina niyang sabi. Pinahiya nila ako sa harap niya. Tahimik na nakinig ang kanyang ina. Alam kong masakit yan, anak. Pero tandaan mo, hindi mo kasalanan ang estado ng buhay mo. Ang mahalaga, marangal ang ginagawa mo. Kinabukasan, nagkita ulit sina Jonas at Lara sa paaralan. Paglapit pa lang ni Lara, halata na ang pag-aalala nito. Jonas, sorry. Sorry sa ginawa ng parents ko. Sabi ni Lara. Hindi ko ginusto yun. Hindi mo kasalanan. Sagot ni Jonas. Pilit nang umiti. Nagpatuloy pa rin ang relasyon nila. Pero mas naging maingat sila. Hindi na sila nagsasabay umuwi. Mas tahimik na rin sila sa school para maiwasan ang gulo. Lumipas ang ilang buwan at dumating ang kaarawan ni Lara. Hindi lang basta handaan. Dahil debut ni Lara, kaya may engranding handaan sa bahay nila. Maraming bisita, may ilaw sa labas at may banda pa. Tahimik na pumunta si Jonas. Nasa labas lang muna siya
Hawak ang simpleng regalo na pinag-ipunan niya. Sa loob ng bahay, isa-isa nang tinatawag ang mga lalaki para isayaw si Lara. Kilala ang pamilya nito, kaya puro anak ng mga negosyante at may kaya ang tinatawag. Nakatayo si Jonas sa may gilid at umaasa. Hawak niya ang maliit na kahon. Hindi man mamahalin pero galing iyon sa pagod at tipid niya sa araw-araw na paglalako ng pandesal. Habang isa-isang tinatawag ang mga pangalan, tumitibok ng mabilis ang puso niya. Umaasa siyang kahit papaano, maalala pa rin siya ni Lara sa espesyal na gabing yun. Ngunit sa kasamaang palad, hindi natawag ang pangalan ni Jonas. Isa-isa nang natapos ang sayawan, pero wala ang pangalan niya sa listahan. Parang may kumurot sa puso niya. Gusto na sana niyang umuwi, pero naisip niya, kailangan niya pa ring ibigay ang regalo. Nang maging abala ang mga tao sa pagkain, lakas loob siyang lumapit kay Lara. Hawak niya ang maliit na kahon, pawis ang palad at kabado. Pero bago pa siya makarating, sinalubong siya ng ina ni Lara. "Hay iha! Ang lakas naman ng loob mong pumunta dito! Hindi ka naman inimbitahan!" Napatingin ang mga bisita. Biglang natahimik ang paligid. Ramdam ni Jonas ang hiya at sakit. Agad naman lumapit si Lara. "Mom, please, bisita ko siya," sabi nito. "Bisita? Hindi siya bagay dito!" Sagot ng kanyang ina, malamig ang boses. Tahimik si Jonas. Hindi siya sumagot na masama. Dahan-dahan niyang iniabot ang regalo kay Lara. "Happy birthday," mahina niyang sabi. Ngunit hindi doon nagtapos ang kahihiyan. Inagaw ng ina ni Lara ang maliit na kahon sa kamay ng anak at binuksan yun ng walang pag-iingat. "Kwintas?" Mataas ang boses niya. "Ito lang? Ito ba ang kaya mong ibigay? Mukha pang peke!" May ilang bisitang napabulong. May ilang din na pangiti na may panglalait. Namula si Jonas. Gusto niyang magsalita, pero pinili niyang manahimik. Mahigpit na hinawakan ni Lara ang kamay ng kanyang ina. "Mom, please. Regalo po yan sa akin." "Lara, huwag kang magbulag-bulagan," sagot ng kanyang ina. "Hindi siya bagay sa'yo!" Dahan-dahang nagsalita si Jonas. "Hindi po siya mamahalin," mahinahon niyang sabi. "Pero pinag-ipunan ko po yan. Totoo po ang ginto niyan. Galing po sa maliit naming alahas ang pinapagawa kay Mang Isko sa palengke. Hindi man po branded, pero totoo." Tahimik ang paligid. Napatingin ang ilang bisita sa kwintas. Simple lang ito, pero maayos ang pagkakayari. Napaluha si Lara. "Hindi po sa presyo nasusukat ang halaga, Mom." Saglit na natahimik ang kanyang ina. Ngunit sa halip na mag-sorry, ibinalik niya ang kahon kay Jonas. "Dalhin mo na! Hindi namin kailangan yan!" Mas lalong nasaktan si Jonas. Pero hindi siya nagalit. Ngumiti siya ng bahagya. "Hindi ko po ito binigay para sukatin ang halaga ko. Regalo ko po ito dahil mahal ko ang anak niyo." Iniabot niya muli ang kahon kay Lara. "Sa'yo talaga to, kahit ano pang sabihin nila." "Mahal?" Matalim na sabi ng ina ni Lara. "Kung ganyan, mas lalo kayong hindi pwedeng magkita. Simula ngayon, maghiwalay na kayo. Lara, lilipat ka ng paaralan. Sa syudad ka na mag-aaral. Hindi ko hayaang masira ang kinabukasan ng anak ko dahil lang sa isang nagtitinda ng pandesal." Parang gumuho ang mundo ni Lara. "Ma'am, hindi po siya masamang tao." Umiiyak na sagot ni Lara. "Nagsusumikap siya. May pangarap din siya, Ma'am." "Hindi sapat ang pangarap," malamig na tugon ng kanyang ina. "Kailangan may estado sa buhay." Tahimik si Jonas. Ramdam niya ang bawat salitang parang kutsilyong tumatama sa puso niya. Pero pinili pa rin niyang maging mahinahon. "Tita," marespeto niyang sabi, "hindi ko po sisirain ang kinabukasan ni Lara. Kung ang presensya ko po ang tingin niyong hadlang, ako na po ang lalayo." Napaiyak si Lara. "Jonas, wag!" Ngumiti si Jonas kahit masakit. "Mag-aral ka ng mabuti. Abutin mo ang pangarap mo. Kahit wala ako sa tabi mo."
Susuportahan pa rin kita. Hinila ng ina si Lara papasok ng bahay. Naiwan si Jonas sa labas ng gate. Hawak ang sarili niyang dibdib na parang may mabigat na bato. Sa gabing yun, habang naglalakad siya pauwi, ay umiiyak siya at lubhang nasaktan. Simula nang maghiwalay sila, tuluyang nawalan ng gana si Jonas sa pag-aaral. Kahit nakapagtapos siya ng senior high, hindi na siya nagpatuloy sa kolehiyo. Sobrang naapektuhan siya sa mga nangyari. Ang pangarap niyang makapagtapos ay tila na isang tabi. Mas pinili niyang ituon ang oras sa pagtitinda ng pandesal kasama ang kanyang ina. Mas maaga siyang gumigising, mas nagsisikap, mas tahimik. Isang araw, inalok si Jonas na maging assistant ni Mang Ruben, ang may-ari ng panaderyang pinagkukunan niya noon ng pandesala. Hindi siya nagdalawang isip at agad tinanggap ang alok ng matanda. Simula nang magtrabaho siya sa maliit na panaderya sa kanilang lugar, nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, gising na siya upang magmasa ng harina, magpainit ng pugon at magbilang ng sukli. Doon, unti-unting nahubog hindi lang ang kanyang kakayahan, kundi pati ang kanyang pangarap. Hindi lang basta tinapay ang ginagawa natin. Madalas sabihin ni Mang Ruben, Buhay ng tao ang hinuhubog natin dito. doon natutunan ni Jonas ang sikreto ng tamang lambot ng masa, ang tiyaga sa pagmamasa at ang kahalagahan ng bawat piraso ng pandesal na inilalabas sa pugon. Para sa kanya, hindi lang ito basta trabaho. Ito ang humubog sa kanyang pagkatao at pangarap. Lumipas ang mga taon at unti-unting lumaki ang pangarap ni Jonas. Mahal siya ni Mang Ruben, pero mas mahal niya ang ideyang magkaroon ng sarili niyang panaderya. Isang gabi, habang nakaupo siya sa likod ng bakery, sinabi niya ang kanyang desisyon. Salamat po sa lahat, Mang Ruben, pero gusto ko pong subukan ng magkaroon ng sariling negosyo. Ngumiti ang matanda. Kung handa ka nang tumayo sa sarili mong mga paa, ibig sabihin, natuto ka na. Umalis si Jonas dala ang kaunting ipon at malaking pangarap. Hindi naging madali ang simula. Maliit lang ang pwesto niya. Luma ang oven, kaunti ang bumibili. Pero may isang bagay siyang sigurado. Ang pandesal ang puso ng kanyang negosyo. Isang gabi, habang nag-e-eksperimento siya sa mga natitirang sangkap, naisip niyang lagyan ng palaman ng pandesal. Hindi basta palaman, kundi keso sa loob mismo ng masa. Unang subok niya, pumalya, sumabog ang keso. Ikalawa, natuyo ang tinapay. Pero hindi siya sumuko. Hanggang sa isang madaling araw, paglabas ng pugon, naamoy niya ang kakaibang halimuyak. Pagkagat niya, malambot ang tinapay at umaapaw ang tunaw na keso sa loob. Doon isinilang ang kanyang bersyon ng cheese pandesal. Sa una, nagduda ang mga tao. Pandesal na ba'y keso sa loob? Iba yan ah. Pero nang matikman nila, mabilis kumalat ang balita. Mahaba ang pila tuwing umaga. Mula sa isang tray, naging 10. Mula sa maliit na pwesto, naging kilalang panaderya sa buong bayan. Hindi niya iniwan ang tradisyon. Binigyan lang niya ito ng bagong bersyon. Sa bawat cheese pandesal na binibenta niya, naaalala niya ang mga aral ni Mang Ruben. Hindi lang siya gumagawa ng tinapay. Gumagawa siya ng sariling pangalan. At mula sa simpleng pandesal na naging malaking bahagi ng kanyang pagkatao, doon nagsimula ang tunay niyang tagumpay. Mula nang sumikat ang kanyang cheese pandesal, tila nag-iba ang ihip ng hangin sa buhay ni Jonas. Hindi na siya ang binatang naglalako ng pandesal at tahimik lang na nagmamasa sa likod ng pugon. Ngayon, siya na ang gumigising ng 2:00 sa madaling araw para siguraduhing sapat ang produksyon. Siya na ang tumitingin sa inventory, nakikipag-usap sa suppliers at nagbibilang ng kita sa gabi. Araw-araw, mahaba ang pila sa labas ng Jonas Bakery. May mga bumabiyahe pa mula karatig bayan para lang makabili ng mainit-init na cheese pandesal na kapag kinagat mo'y malambot ang tinapay at bumubulwak ang tunaw na keso sa loob. Mula sa isang tray, naging 20 kada umaga.
Mula sa isang tauhan, naging 5. Mula sa simpleng pangarap, naging tunay na negosyo. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang simple. Isang gabi, habang binibilang niya ang kita, napatigil siya. Makapal na ang hawak niyang pera. Hindi na ito tulad ng dati na sapat lang para sa pang-araw-araw. Kailangan ko talagang ilagay ito sa bangko. Sabi niya sa sarili. Hindi pwedeng sa aparador lang. Hindi ito para magyabang. Para ito sa mas malaking plano. Dagdag oven, mas malaking pwesto. At balang araw, isa pang branch. Kinabukasan, matapos ang mahabang oras ng pagmamasa, dumiretso siya sa bangko. Hindi na siya nakapagpalit ng maayos na damit. May bahid pa ng harina ang manggas niya. At kahit naghugas siya ng kamay, may bakas pa rin ang masa sa kuko. Pagkapasok niya sa loob, agad siyang nakaramdam ng lamig. Hindi lang dahil sa aircon, kundi dahil sa mga matang tila sumusukat sa kanya. Makintabang sahig, mabango ang paligid, maayos ang mga taong nakapila. Sandali siyang nag-atubili. Pero inalala niya ang mga gabing halos hindi siya makatulog kakaisip kung paano pagagandahin ang recipe niya. Hindi siya dapat matakot. Good morning po. Paano ko po kayo matutulungan? Bati ng isang empleyado. Pag-angat niya ng tingin, parang may huminto sa kanyang dibdib. Si Lara, ang dating dalagang minsang pinangarap niyang makasama. Ngunit ayaw sa kanya ng magulang noon dahil wala pa siyang nararating. Mas maayos ito ngayon. Naka-uniform ng bangko, maliwalas ang itsura. Jonas? Mahina nitong sabi. Halatang nagulat. Lara, ikaw pala. May sandaling bumalik ang mga alaala. Mga panahong magkasama silang nangangarap. Mga panahong sinabi sa kanya ng mga magulang nito na hindi sapat ang pagiging panadero para sa anak nila. Ngunit mabilis ding bumalik sa kasalukuyan ng dalawa. Mag-o-open po ba kayo ng account? Tanong ni Lara. Pilit profesional ang tono. Oo, para sa negosyo namin. Sagot niya. Habang inaasikaso ang papeles, napansin ni Lara ang mga kamay ni Jonas. Busy ka? Tanong nito. Medyo lumalaki na kasi yung negosyo ko. Anong negosyo mo ngayon? Ngumiti si Jonas ng bahagya. Cheese pandesal. Bago pa makapagsalita si Lara, may narinig silang boses mula sa likuran. Anak! Paglingon ni Lara, nakita niya ang mga magulang niya. At nang mapansin ng ina nito si Jonas, agad nagbago ang ekspresyon. Ay! Ikaw pala yan! May bahid ng pagmamaliit sa tono. Akala ko kung sino. Hindi sumagot si Jonas. Ganyan pa rin ang itsura mo. Dagdag nito. Ilang taon na ang lumipas. Napatingin ng ilang kliyente. Tignan mo ang anak ko. Patuloy ng ina. Nasa bangko. Maayos ang trabaho. Huminga ng malalim si Jonas. Magbubukas lang po ako ng account. Talaga? Siingit ng ama ni Lara. Para saan? Para po sa bakery namin. Bakery? Bahagyang natawa ang ina. Pandesal pa rin? Opo. Kalmadong sagot ni Jonas. Pero may konting twist na. Magkano ba ang ilalagay mo? May halong pagdududa ang tanong. Dahan-dahang inilabas ni Jonas ang sobre. Hindi niya ito winagayway. Hindi niya ito pinagyabang. Iniabot lang niya kay Lara. Habang binibilang ni Lara ang laman, unti-unting nag-iba ang ekspresyon niya. Mom, mahina nitong sabi. Napatingin ang mga magulang niya. Nakita nila ang halaga sa monitor. Hindi maliit. Hindi pang 1 linggo lang. Bunga iyon ng buwan-buwang sipag, pagpupuyat at paniniwala sa sarili. Napalunok ang ina ni Lara. Iho, mahina nitong sabi. Hindi ko akalaing tahimik ang paligid. Pasensya na kung minaliit kita noon. Hindi agad sumagot si Jonas. Sa isip niya, bumalik ang mga araw na naglalakad siyang mag-isa matapos marinig ang masasakit na salita ng mga ito. Pero hindi na siya ang dating Jonas na madaling masaktan. Okay lang po. Sagot niya. Malaki rin po ang naitulong niyo. Nagtaka ang ina. Nakatulong?
Opo, kung hindi po dahil sa mga sinabi niyo noon, baka hindi ko po pinilit patunayan ang sarili ko. Tahimik si Lara. Kita sa mga mata nito ang paghanga, hindi sa pera, kundi sa maturity ni Jonas. Diyos, pandesal ka mo. Tanong ng ama, mas mahinahon. Opo, gusto niyo po bang tikman? Libre ko po. Bahagyang natawa ang ama. Sa sandaling yun, tila natunaw ang dating matigas na hangin sa pagitan nila. At habang tinatapos ang proseso ng pag-open ng account, napagtanto ni Jonas ang isang bagay. Hindi siya pumasok sa bangkong yun para magbakitang gilas. Pumasok siya roon bilang patunay na ang taong minsang minamaliit dahil sa amoy ng harina ay pwedeng maging matagumpay. Paglabas niya ng bangko, dala ang kanyang ATM card. Tinamaan siya ng mainit na sikat ng araw. Ngumiti siya, hindi dahil may pera na siya, kundi dahil napatunayan niya sa sarili niya na ang simpleng pandesal, kapag nilagyan mo ng sipag, tiyaga at konting lakas ng loob, pwedeng maging susi sa pag-angat ng buhay. Ilang araw matapos ang tagpong iyon sa bangko, abala si Jonas sa panaderya ng may pamilyar na boses na marahang tumawag mula sa may pintuan. Isang cheese pandesal po, pero kung pwede, yung pinakamainit. Napangiti si Jonas bago pa man siya lumingon. Si Lara, hindi naka-uniform ng bangko. Simple lang ang suot, blouse at maong. Mas natural, mas malapit sa Lara na nakilala niya noon. Dito ka pala bumibili. Biro niya. Ngayon lang. Sagot nito, bahagyang nakangiti. Gusto ko kasing matikman kung bakit dinadayo ka ng mga tao. Inabot ni Jonas ang bagong labas na tray. Maingat siyang pumili ng isa at inabot ito. Pagkagat ni Lara, bahagyang napapikit ito. Ang lambot. Mahina nitong sabi. At yung keso, hindi sobra, hindi kulang. Pinag-isipan ko yun ng matagal. Sagot ni Jonas. Parang buhay lang. Kailangan balanse. Napatingin si Lara sa kanya. Mas may malalim na ang mga mata nito ngayon. Jonas, gusto kitang kausapin. Tumango siya at inanyayahang itong umupo sa maliit na mesa sa sulok. Sandaling natahimik ang dalawa. Sa paligid nila, abala ang mga tao. Pero sa mesa nila, parang bumagal ang oras. Alam kong nasaktan kita noon. Panimula ni Lara. Pinilit kong makinig sa takot ng mga magulang ko kaysa ipaglaban ka. Tahimik lang si Jonas. Akala ko kasi noon, kailangan kong pumili ng siguradong buhay. Hindi ko nakita na ikaw pala yung sigurado. Hindi sa pera, kundi sa sipag at pangarap. Huminga ng malalim si Jonas. Nasaktan ako. Diretsong sagot niya. Pero hindi kita sinisi. Siguro, kailangan ko ring patunayan muna sa sarili ko kung sino ako. Hindi dahil sa amin? Tanong ni Lara. Hindi. Marahan siyang ngumiti. Para sa sarili ko. Nabasa ng katahimikan ng pagitan nila. Hindi awkward, kundi puno ng hindi nasabing damdamin. May chance pa ba? Maingat na tanong ni Lara. Hindi para bumalik sa dati, kundi para magsimula ulit. Mas mature. Mas sigurado. Hindi agad sumagot si Jonas. Sa loob ng ilang taon, natutunan niyang hindi madali ang tiwala. Pero natutunan din niyang ang puso. Kapag hindi mo bibigyan ng pagkakataon, mananatiling sarado. Hindi na tayo yung dati. Sabi niya, mas marami na tayong pinagdaanan. Tumango si Lara. Pero kung magsisimula tayo ulit, dagdag ni Jonas. Hindi bilang panadero at empleyado ng bangko. Bilang ano? Mahinang tanong nito. Bilang dalawang taong pareho ng may sariling pangarap at gustong maglakad sa iisang direksyon. Unti-unting ngumiti si Lara. May luha sa gilid ng mata nito, pero hindi yun lungkot. Kaya ko yan. Sabi niya, hindi na ako yung Lara na madaling matakot. Tumayo si Jonas at kumuha ng isang maliit na kahon mula sa likod ng counter.
Ano yan? Tanong ni Lara. Binuksan niya ito. Sa loob, 6 na pirasong cheese pandesal na mas maliit kaysa karaniwan, nakapulupot sa maayos na papel. Experimental batch, sabi niya. Mas creamy, mas special. Para kanino? Tanong nito, bahagyang kinakabahan. Para sa taong gusto kong bigyan ulit ng puwang sa buhay ko. Hindi na napigilan ni Lara ang pagluha. Libre ba to? Biro nito habang pinupunasan ng mata. Hindi. Sagot ni Jonas. May kapalit. Ano? Samahan mo ako. Hindi lang ngayon, kundi sa pagbuo ng mas malaki pang pangarap. Hindi en grande ang eksena. Walang palakpakan. Walang dramatic music. Pero sa maliit na panaderyang amoy tinapay at keso, may 2 pusong muling nagkalapit. Hindi dahil sa pera. Hindi dahil sa pride. Kundi dahil sa respeto at tunay na pagmamahal. At sa pagkakataong ito, hindi na si Jonas ang hahabol. Magkatabi na silang maglalakad. Habang sa likod nila, patuloy na lumalabas sa pugo ng mainit na cheesecake pandesal. Simbolo ng pangarap na minsang minamaliit. Pero ngayon ay naging pundasyon ng kanilang bagong simula. At hanggang dito na lang ang magandang storyang ito.